Magandang araw. Kakapanood ko nga ng mga mini vlog ay heto at ako'y nahawa na rin. Kaya sigurado sa mga susunod na araw baka maging aesthetic na rin ang aking tahanan. Excited nga ako ngayong araw na ito dahil isang munting pangarap na naman ang matutupad. Pero bago yan ay magluto muna tayo ng pananghalian. Ginataang manok nga ang napupusuan ko ngayong lutuin. Para naman mabawasan na rin ang bunga ng tanim ko sa likod ng bahay. Medyo nakaka-stress na rin kasi dahil walang nanghihinging kapitbahay. Cheris. Ang totoo niyan, kahit nga ako, hindi ko rin alam na may bunga na rin pala ng papaya doon sa likod ng bahay. Kaya sa mga kapitbahay ko na gusto ng papaya ay meron po dito sa may amin. Yun nga lang, aantayin nyo lang na bumunga ulit dahil nakakontrata na sa kasalan at gagawin daw at tsarahin. Pinahimay ko na nga pala kay Zia tong malunggay na ilalahok ko sa manok. At sabi ko nga'y pakibilis-bilisan ng trabaho at bayad ang araw niya. Para hindi nga lang siya maglikot at manggulo sa akin, ayan na lang muna ang pinagawa ko sa kanya. Medyo nahiya na nga ako kay madam at baka kako nangangalay ay magreklamo naman. Napakabilis nga ng panahon dahil dati ay hinihili ko lang siya pero ngayon ay nakakatulong na. At sigurado sa mga susunod na araw ay meron na akong kasambahay, katulong sa bahay. Natapos na nga rin niya ang trabaho niya at mukhang nabitin pa ata. Naghahanap pa ng hihimayin. Isinangkot siya ko na nga pala muna itong manok. Hinayaan ko lang muna siya matoast ng konti para mawala rin yung lansa niya. Gustong gusto ko rin kasi yung aroma ng totoo. Inilagay ko na rin yung luya, sibuyas, bawang ng matimplahan. At isinunod ko na rin itong gata. Minsan nga pala kapag nagluluto kami ng ganitong ginataang manok, kinukulob muna namin sa usok yung kinayod bago pigaan. Para lasang-lasa mo yung smoky flavor, ganon. Tinimplahan ko lang to ng asin, paminta at nor cubes para mas malasa. At isinunod ko na rin ang papaya na galing sa likod ng bahay ko. Fresh from the farm, sariling tanim. Habang hinahalo ko nga itong papaya, napapaisip nga ako kung ano pa ba ang kulang. Wala pala ang tanglad, kaya pumunta na naman ako sa bakuran. Ayaw pa nga makisama, alam nang nagbibideo. Hinugasan ko nga lang rin to ng mabuti at baka kako may nakasabit na medyo nahihirapan pa nga ako mag-decide paanong tali ba ang gagawin ko. Basta ginaya ko na lang kung ano yung ginagawa ng mga expert. Kaya napagdesisyonan kong putulin na lang. Total ay ayaw rin naman makisama. At sa tagal ko nga magtali ay lumambot na lang ang papaya. Sumaglit nga muna ako dito sa likod ng bahay dahil na-excite talaga ako dito sa ginagawa ng pinsan ko. Kaya lang ay bida-bida talaga tong papaya. Ang gusto ay may exposure. At tinagal-tagal na nga naming nakatira dito ay ewan ba at ngayon lang namin naisipang magpalagay ng ganito. Nakigaya lang din naman kasi talaga ako sa tatay ko. Nakita ko kasi yung ginawa niyang improvised na water tank. Kaya sabi ko ay ako'y gawan din dahil pwede rin ito dun sa bahay. Kaya lang yung asawa ko'y bida-bida din kaya ganyan ang kinalabasan. Maigi na rin daw yung iayos na kasi pansamantagal din naman daw namin gagamitin. Binalikan ko na nga itong niluluto ko at baka makatihan ng sabaw, hindi na magmukhang tinola. At isinunod ko na rin yung pinagsumikapan ni Boss Madam. Pagkatapos ay pinakati ko lang ng bahagya para hindi naman magmukhang tinola. Pinakain ko na rin si Boss Madam bago pa magreklamo at sumigaw na gutom na siya. At dito talaga ako na-excite. Sinubukan na nga namin kung effective ba yung idea nakita ko dun sa tatay ko. Siguro naman ay hindi na ako matatambakan ng hugasin at sisipagin na si Mr. maghugas. May pag-demo pang nalalaman, hindi niya alam ay para sa kanya naman talaga yan. Sa totoo lang, yung mga ganitong bagay na nagpapaligaya sa akin magmula nung naging nanay ako. Kaya thank you Lord, isang munting pangarap na naman ang natupad. Ikaw ba? Ano nagpapaligaya sa'yo? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!